Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video, eto nga pala ang aking daily routine. Eto nga at samahan nyo nga pala ako pumasok sa trabaho for today's video. Lapit lang naman itong aking pinagtatrabahuan, walking distance nga lang mula sa bahay hanggang doon nga sa pinagtatrabahuan ko. 30 minutes na lakad lang, pwera na lang kung mabagal ka maglakad. Medyo maganda nga yung panahon ngayon, medyo mainit nga lang din, kaya naman nakapayong ako kahit medyo maaga pa dahil nga masakit nga sa balat itong araw. Maganda nga dito maglakad sa amin dahil nga wala kang makikita mga marites. Char! Namiss ko nga mag-video kaya naman naisip ko na mag-video ngayon dahil nga medyo matagal na nga din yung uling video ko. Naging busy na nga din ako kaya naman hindi na ako nakapag-video at eto nga yung palagi kong ginagawa araw-araw kaya naman hindi na talaga ako nakapag-video. Palagi nga ako niyayaya ng kapatid ko na gumala at magsamyok nga daw kami pero nga palagi nga hindi natutuloy dahil nga isang araw nga lang din yung day off ko. Medyo malayo na nga kasi yung bahay nila kaya naman hindi kaya ng isang araw yung gala namin. Hanggat maaari kasi ayaw ko talagang umabsent dahil nga meron akong pinapriority sa buhay. Char! Habang tumatanda kasi tayo, ang dami kasi nating obligasyon sa buhay. Kaya naman kahit maging masaya, hindi ko na rin talaga nagagawa. Nandito na nga ako sa may kalsada, ay kasunod nga nito yung pangalawang barangay namin. Kaya naman medyo malapit na nga ako dito sa store. Ang aga-aga nga ay medyo mainit. Ewan ko ba naman dito sa panahon natin ngayon. Ang alam ko pagka July ay pagbagyo na pero bakit ngayon hindi pa rin umuulan? Kaya habang naglalakad talaga ako dito, hindi talaga maiwasan. Medyo maagad na yung mukha ko dahil nga sobrang init kahit pa nakapayong ako. At yung nakarating na nga ako sa store at naka-time in na nga din eto at ipapakita ko nga sa inyo ang aking inulam. Eto nga pala yung ulam ko, tortang talong. Binili ko nga lang pala ito doon sa lugar namin dahil di ko na nga kayang magluto ng ulam ko. At sobrang bilis talaga ng oras. Eto at uuwi na ako. Medyo maaga nga pala yung uwi ko kaya naman medyo maliwanag pa nung nag-out ako. Paano nga pala ako pumunta dito? Ganon din ako uuwi. Maglalakad nga lang din ako dahil ngayong sundo ko hindi pa rin talaga nakakauwi galing trabaho. Medyo napagod nga din ako sa paglalakad. Hindi ko nga alam kung bakit dahil nga siguro medyo mataba na nga din ako. At yung nakarating na nga ako dito sa bahay, ito nga ay sinalubong nga ako ng 3 aso namin, pati itong 3 pusa namin. Ito talaga si Chacha ay sobrang likod talaga, kailangan talaga siya yung aawakan mo dahil nga ito talaga ay gusto na talaga sumampa. At ito naman yung aso ko na nantyalat na ewan ko kung saan ba talaga nagmana yung aso na yan. At yung pagkatapos ko nga maligo dito ay nagtimpla nga ako nitong kape. Hindi ko nga alam kada uuwi talaga ako kahit gabi na ay nagtitimpla talaga ako ng kape. Dahil nga hindi talaga nabubuo yung araw ko kapag hindi talaga ako nagkakape. Hindi ko nga alam pero hindi naman ako umiinom ng alak o wala naman akong bisyo pero dito pagdating sa kape ito yata yung bisyo ko. Yung pagkatapos ko nga magtimpla ng kape ay umupo nga muna ako saglit dito at nakipagkwentuhan nga muna ako sa mga kapatid ko. At abang nagkakape nga pala ako dito ay tumayo na nga din ako dahil nga marami pa talaga akong gagawin. Marami talaga akong ginagawa sa loob ng bahay namin. Yung iba nga hindi ko na nagagawa din. Eto nga taglaba nga ako ng damit dito at idadry ko na nga lang din abang nagkakape nga ako. Para naman matapos na rin tong ginagawa ko. Sa totoo nga lang ang paglalaba talaga ang pinaka nakakapagod sa lahat ng gawain. Dahil nga pag ako naglalaba ay buong katawan ko talaga ay sumasakit. Dahil nga sa sobrang dami din talaga naming laban, hindi talaga maiwasan na sumakit din yung katawan natin. Buti na lang talaga yung mga kapatid ko ay medyo naglalaban na nga din kaya naman medyo konti na lang din yung labahan ko. At habang nagdadry nga ako dito ay naglinis na nga din ako dito sa loob. Hindi ko nga alam dito sa bahay namin, gusto ko nga yung bahay namin aesthetic pero gusto ng mga kapatid ko ay giant shop kaya naman eto ang itsura ng loob ng bahay namin. Hindi ko nga ito malinis-linis ng maayos dahil nga palaging busy. At yung maya-maya nga lang ay dumating nga ito si Boy at may dalang mangga kaya naman natuwa naman ako sa kanya. Char! At yung natapos na nga yung paglalaba at pagdadryo ko dito ay ito at isasampay na nga din natin para naman matuyo na nga din. Mabilis na lang naman din to matuyo dahil nga nakadryo na rin naman ito. Buti na nga lang din ay maaga ako umuwi dahil nga meron pa rin ako nagagawa dito sa loob ng bahay namin. Pagkatapos ko nga ditong magsampay ay magluluto na nga din ako ng apunan namin. Pinagimay ko na nga ng malunggay itong kapatid ko, nagaganda naman sa kuko niya. Nasa pecha de peligro na nga ang budget namin. Eto at itlog nga lang ang ulam ng mga kapatid ko dahil nga ayaw nga nila ng gulay. Kaya naman eto at magluluto na nga lang ako ng itlog para ito na nga lang din yung uulamin nila.
Sa totoo nga lang, ayoko din naman ng ganitong ulam dahil nga hindi ako nabubusog. At eto, nagsayang na nga din ako dito para naman mabilis na nga din ako matapos. Eto nga lang yung ulam namin, nalagyan ko nga lang ito ng sardinas dahil nga wala na rin talaga tayong budget. Kapag nga medyo kinakapos nga ako, ito nga lang din yung inuulam namin para naman medyo may konting sabaw yung ulam namin dahil nga sa totoo nga lang, ayoko din talaga kumain ng walang sabaw. At habang nagluluto nga ako dito, sinasaway ko nga itong kapatid ko dahil nga sabi niya nga daw sa akin, picturean ko nga daw siya. Tuwang-tuwa pa nga dyan yung kapatid ko pero pagka sinabi ko sa kanya gulay yung ulam namin, iyak talaga yan. At eto, mag-uumpisa na nga tayo magluto. Nagtatalsikan pa talaga dito yung mantika pero okay lang yan dahil lalagay ko na nga din talaga itong itlog. At pagkaluto nga nitong itlog na to, nagisa na nga din ako ng bawang. Hindi na nga pala ako dito naglagay ng sibuyas dahil ayaw nga din nila na sibuyas. Kaya naman, rekta na talaga yung gulay na yan. Gigisa-gisahin ko nga lang yung mga gulay na yan pinagsama-sama ko at nilagyan ko nga din pala ito ng malunggay para naman masustansya talaga itong gulay natin. Dapat talaga, ilalagyan ko lang talaga ito ng sardinas at gigisahin. Pero dahil nga gusto ko ng sabaw, ilalagyan ko na nga lang din ito ng konting tubig. At lalagyan ko nga lang din ito ng konting panlasa pati naman pampaasim para naman sinigang talaga yung dating natin dito. Naalala ko talaga yung nakatira pa kami sa Carmona, madalas talaga ganito yung ulam namin. Medyo umaasenso na nga kami dahil nga may sardinas pa. Nung araw talaga, ginigisa lang din talaga namin to at nilalagyan namin ng tanglan. Pero dahil rich kids na talaga tayo, may sardinas na, char! Ang sarap kaya ng lasa nito, lasang sinigang. Sinigang na sardinas, char! Uy, sa totoo lang talaga, masarap talaga ulamin yung mga ganito. Siguro yung mga umasenso sa buhay, hindi talaga nakakalilay sa ganitong ulam. Pero kami, dahil nga hindi naman kami mayaman, ay okay na kami dito. Sa totoo lang talaga, sa bawat araw ng buhay ko, palagi talaga nagpapasalamat kay Lord dahil nga nakakakain pa rin kami sa araw-araw at nakakabayad din kami ng mga utang namin. At syempre, napapag-aral namin yung mga kapatid ko. Doon pa lang talaga, panalo na kami. Kaya naman, wag mo skip itong aking video, i-follow mo din ako sa aking Facebook page at syempre i-subscribe mo din ako sa aking YouTube channel. Kaya naman dito ko natatapusin ang aking vlog. Don't forget to follow and subscribe sa YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching!